Ramdam ng marami ang hamon ng paghahanap ng daan tungo sa pagiging permanent resident ng Canada. Pero sa gitna ng pagbabawas ng bilang ng immigrants sa bansa, hindi epektado rito ang mga francophones. Prioridad kasi pagdating sa immigration ang mga taong marunong magsalita ng wikang French. Ang report mula kay Rhea Santos. Ito yung pinakamaganda at efficient na paraan, lalo na ngayon nagkakaipitan na. Isa ang French language proficiency sa mga kategoryang prioridad ng immigration sa mga aplikante na nais maging permanent resident ng Canada. Matatanda ang inanunsyo ni Prime Minister Mark Carney sa kanyang kampanya noong federal election na pagdating ng taong 2029. 12% ng kabuang bilang ng tatanggaping mga permanent residents sa labas ng Quebec ay mga francophones. Bukod sa mandato, bukod sa polisiya, ito ay isang matinding politika na baon talaga sa batas. Kumbaga, merong mandato ang Minister for Citizenship and Immigration dun sa Official Languages Act of Canada na dapat sa hubog rather ng ating immigration policies, dapat nasa loob nito at kasama ang balancing immigration at representasyon ng mga francophones sa ating immigration stream outside of Quebec. Ilang programa ang itinutulak ng immigration para sa mga marunong magpranses. Ang Francophone Mobility Work Permit, madaling paraan para sa mga Canadian employers na tumanggap ng empleyado na di na kailangan pa ng Labor Market Impact Assessment o LAMIA. Ang karanasan dito, maaaring maging daan para maging permanent resident. Ang Francophone Community Immigration Pilot may alok na permanent residency sa mga eligible skilled workers na gustong magtrabaho at manirahan sa mga rural at liblib na Francophone minority communities. Ayon kay Dangzalan, marami sa kanyang mga kliyente, pag-aaral na ng French ang diskarte. Ang kanilang tinatahak ngayon ay makakuha ng sufficient level para mag-qualify dito sa draw na to dahil nakikita natin yung trend na nandun talaga yung mga invitations na mas stable for now. So kung may study permit ka, halimbawa sa mga DLIs, madalas meron na silang mga French language programs. Tapos sa labas nun, kung magpapursue kayo ng mga short courses, tandaan, hindi kailangan ng study permit for programs that are less than 6 months or for programs that do not lead to a degree or a certificate. Ayon sa French tutor na si Camille Trigot, sa panahon ngayon, dumarami ang mga gustong mag-aral ng French. So right now we see a very big demand with the number of people who want to learn French because Immigration Canada is closing most of the pathway for the English people. So right now most of the students, they move to the French program, to the French pathway, especially for permanent residency. Mahalaga raw ang immersion sa mga marunong din mag-Pranses para ma-practice ang kaalaman. It's a really good option to practice French if you want to stay in Canada. And also the other thing, you can open more doors for an opportunity because there is a lot of job available for the bilingual people in Canada, especially outside of Quebec. Ang pinaka-valuable right now is time. Ito yung pinaka-alay at kaibigan ninyo. So the earlier you prepare and have contingencies of plans. Rhea Santos, Omninews, Vancouver.